Risa Hontiveros, mga kababayan, magpa-file na ng kaso. Bakit nga ba't ano nga bang kaso ang i-file ni Risa Hontiveros, mga kababayan? Pakinggan po ninyo. Ito po makalagay, Hontiveros magsasampa ng reklamo sa mga nasa likod ng faking video ni alias Rene. Hindi pala ito totoo, mga kababayan, itong si Rene. Peke pala ito. Parang AI lang ha. Actually, ganyan ang mga DDS. Oy, Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat sa yung super chat. Pa-shoutout Ken kay Jude Anthony Abilgas. At sa iyo din, Ken, ipagpatuloy mo kung ano ang ginagawa mo as long as na hindi ka nagbabalita ng fake news. Salamat po, Ma'am Arlene Pabular. Yes, daming ang nagsabi sa akin, Ma'am Arlene, na fake news daw ako. Pero yung isa sa vlogger nagsabi sa akin fake news, ngayon, nag-uumido, walang kita kung saan-saan yung politiko, nandoon na siya sumasama. Pero siya, tadtad ng kaso. Ako fake news, pero siya tadtad ng kaso. Ngayon, nakita ko nga, nandoon, no, sumusunod-sunod sa isang politiko. Wala ng pera kasi. Tas ang dami pang anak, puro panganay, kailangan pakainin. Wala ko sinabing pangalan na, pag nag-react ka, guilty ka. Kaya, ito na, mga kababayan, pakinggan ninyo itong balitang ito. Risa Hontiveros magpa-file na ng kaso sa mga nasa likod ng nagpapakalat ng fake video. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil doon, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ang mga senador, ito yung pangatlo sa pinakamataas na pangatlo sa pinakamakapangyarihan sa ating bansa, Senado. So ngayon, mga kababayan, wag kayong tawag dito, wag kayong kampante na kumalaban kay Hontiveros. Kung si Harry Roque nga kita nyo? Kung si Harry Roque nga, mga kababayan, kung si Harry Roque nga, nalaman ang kanyang baho, kung si Alice Go nga, nakalkal ni Hontiveros, yun pa kayang nagpi-play ng video kay alias Rene? Di ba? Yun pa kayang mga kababayan? Sabi ko sa inyo, si Harry Roque nalaman. Oy, Ma'am Pinay Bland USA, maraming salamat, or kay Ma'am Marites Musni po ba? Maraming salamat po, Ma'am. O hindi ko po masyadong Pinay Bland USA ang nakalagay. Iba po ba ito? Maraming salamat po sa iyong $50 super sticker. Thank you so much. Di ba? Ma'am Kalapini TV, hello po. Sabi ko sa inyo, kung si Alice Go o Huaping, nalaman nga yung identity ni Senador Risa Hontiveros, yun pa kaya yung nagpi-play ng video na siniraan siya at sabing binayaran daw siya ng 1 million? Dito, Hontiveros magsasampa sa reklamo sa mga nasa likod ng fake video ni alias Rene. So sa madaling salita, mga kababayan, hindi pala ito totoo na si alias Rene. Gawa-gawa lang pala. Ito. May ads po, mga kababayan. Wait lang. Hindi pala ito si alias Rene. Sure, yung mga bagong inihayagan ni Senator Hontiveros kaugnay ng pagbaliktad ni Michael Maurilio sa kanyang mga naging pahayag. Aga, you have crossed the line. Sobra na kayo. Ito ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros
laban sa mga nasa likod ng video na nagpapakilalang si Michael Maurilio o alias Rene na pinasinungalingan ang kanyang mga naunang pahayag habang inakusahan pa ang mambabatas na pinilit at binayaran siya para tumistigo laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Senador Ontiveros, ang video na ay hindi lamang fake news, kundi inilabas rin ito kundi isa itong malinaw na paglaban or witness tampering. Bukod dito bukod sa harassment. So, totoo yung nasa video pero fake news ang sinasabi. Ano ba talaga? Ito kasing balita dito nakalagay, maghain ng reklamo sa nasa likod ng video or faking video. Ano ba talaga? Alam nyo minsan, News 5, ayusin nyo po ha. Buti na lang nilipat ko dito sa UNTV. News 5, ayusin nyo yung title ninyo minsan. Hindi po peke yung tao. Totoo po yun. Pero yung sinabi niyang nagbayad siya ng 1 million o binayaran siya ng 1 million, ayun po ang fake news. Huwag niyo pong idugtong kasi mahirap minsan yung mga ganong clickbait kasi yun. Pero minsan, yung mga nanonood, yung iba kasi sa title lang umaasa eh. Ako na pa naman, title agad binabasihan ko eh. Hindi yung video kasi on the spot ito. Wala mo na akong pakialam. Nakita ko lang yung title. Yun na yun. Continue. Sa mga biktima at testigo na nagpapakilalang laban or kaso laban kay Kibuloy, maging sa mga staff ng senadora ay isa rin tong pag-atake. Ito ay dahil sa naturang video ay nagsiwalat ng pagkakakilanlan ng ibang mga testigo at mga biktima at naihayag ang mga personal na impormasyon ng mga staff ni Ontiveros na naglagay sa peligro ng mga tao. Ngayon, anya ay nakararamdam ng takot ang mga testigo at biktima sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa mga alegasyon ng seryosong krimen laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. Minsan mga kababayan, may mga ganun na news Wag po kayong bago po kayo manood ng news, panoorin nyo yung buong video. Kasi minsan sa title, walang kama. Katulad niyan, sabi dito ng News 5. Ano ang sabi ng News 5, mga kababayan? Senator Hontiveros, magsasampa ng reklamo sa mga nasa likod ng fake video ni alias Rene. Ayan po, fake video ni alias Rene. So, kaya ang nasa isip ko agad, peke yung video na si alias Rene. Or hindi yun si alias Rene. Yun pala, fake yung sinabi. Pero yung video, totoo na si alias Rene. Kaya minsan, wag ganun News 5. Wag ganun. Kasi maraming malilinlang eh. Clickbait ba to? Tawag dito? Kasi Senator Hontiveros magsasampa ng reklamo sa mga nasa likod ng fake video ni alias Rene. So paano nasasabing fake video? Totoong mukha niya yon. Nagpakilala nga siya. Baka fake na sinasabi sa video. Nako, mga kababayan. Kaya minsan, wag masyado kasi basahin ninyo, fake video ni alias Rene. Hindi po fake video. Buti na lang nilipat ko sa UNTV. At dito sa UNTV naman, Senator Hontiveros maghahain ng reklamo sa NBI versus Michael Maurilio at iba pa. Yun dapat. Di ba? Buti na lang itong UNTV. Actually, sa UNTV, dyan ako lagi nagbe-base. Tanim witness. Sin Risa, pinasasampahan ng ethics complaint. Tanim witness. 1 million para sa testigo. Hontiveros bumuelta. Naglabas ng resibo. Nako, ito pa. 1 million para sa testigo. Hontiveros bumuelta. Naglabas ng resibo. Putang ina. Ito rin, isa din tong bilyonaryo news, kita nyo? 1 million para sa testigo. Hontiveros bumuelta, naglabas ng resibo. So, ibig sabihin, totoo na nagbayad ng 1 million kasi naglabas ng resibo eh. Di ba? Minsan yung mga title kasi nito, mga kababayan yung mga clickbait, may mga ganyan. Kaya iwas-iwasan nyo yan mga kababayan. Ako po'y nagpapaalala sa inyo. Kasi ako din, minsan nakakagawa din ako ng ganyan pero iniisip ko. Bakit? Minsan mawawalan ng tiwala ang manunood sa'yo.
Ilalagay mo dyan, Digong, payat na, namatay na daw. Hindi po pwedeng ganon. Digong, payat na. Ilang bulati na lang ang kulang na pumirma. Dapat ganon. Ma'am Astrid, hello po. Hindi yung Digong, payat na, namamatay na daw. Wag ganon. Huwag kayong basta maniwala mga kababayan. Panuorin nyo muna yung video bago nyo paniwalaan yung title kasi may mga ganyan. Minsan nga, bahay ni Digong, bininta na, wala na daw pera. Wala namang sinabi doon. Okay lang kung mayroong question mark. Bahay ni Digong, bakit kaya bininta? Wala na bang pera? At least may mga question mark. Nagtatanong. Hindi yung, bahay ni Digong, bininta na, wala na daw pera. Street mahirap yung ganan. Kaya mga kababayan, nanonood sa akin ngayon, kakamping, loyalista, mag-ingat kayo. At lalo ngayon, may mga AI pa. Isa din yan, pag-ingatan ninyo mga kababayan ha. Yung mga AI. Ang daming faking video ngayon na lumalabas. Yung mga, kunwari, kamukha ko, kaboses ko, pero hindi ako yon. May mga ganyan. Diba? Maraming ganyan mga kababayan, kaya mag-ingat-ingat po kayo. Maraming mga ganyan, mabibiktima kayo sa mga AI video or mga faking videos, mga kababayan. So, yun lang mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan yung ating live ngayon.